magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ella. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ella. Dear Kuya Peles, kung sakali man kuya na mapili niyo ang aking liham, ay itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ella, 25 taong gulang. Isa din po ako kuya sa mga masugid ninyong taga-subaybay tuwing hapon. At lagi ko pong pinapakinggan ang inyong programa. Lalo na kuya kapag nasa bahay ako. Kaya po ako lumiham kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Payag ka ba sa gusto kong mangyari ha, si Mang? Rodeg. Ang gusto ko sana mapalapit ang loob ng ating anak kay Simon. Ay, naku, Rodeg. May edad na si Simon para sa ating anak. Kahit na may edad na siya, si Mang, mayaman naman siya Pati lupain niya malawak. Hindi maghihirap yung anak natin sa kanya. Sige. Subukan natin kausapin ang anak natin para naman makaahon na din tayo sa hirap. Payag ka na ba sa gusto kong mangyari? Ay, syempre naman. Ang hirap ng buhay natin mula pagkabata. Hindi natin natikman at hindi na rin natin nabigyan ng maginhawang buhay ang anak natin. Sige, at kakausapin ko na si Simon tungkol dyan. Ay, sana naman. Mayag si Ella sa gusto nating magyari. Para din sa kanya itong ginagawa natin Para naman kahit papano si Mang matikman din natin ang sarap ng buhay. Sa Dagarudeg, mapapapayag natin si Ella. Dahil kapag siya ang napangasawa niya, dako, baka magbuhay prinsesa. Sana pumayag na si Ella sa gusto natin. Papado, kung hindi siya pumayag, Harudeg. Hindi pwede. Hindi siya pumayag si Mac. Hindi pwede. Narinig ko ang pag-uusap nila inay at itay. Gusto nilang ang mapapangasawa ko si Uncle Simon. Matanda na yun para sa akin. Hindi ako papayag na si Uncle Simon ang mapapangasawa ko. Ang mabuti pa, mag-iimpake ako ng mga damit ko. Ayoko ang mapapangasawa ko isang matanda na. Hindi, ayoko talaga. Anong gagawin ko ngayon? Tama, may naisip ako. Mamayang gabi, aalis ako dito sa amin. Dahil kung hindi, Jack, yung matandang yun ang mapapangasawa ko. Ayoko. Ayusin ko ng mga damit ko. Dahil mamayang gabi, aalis ako dito sa amin. Ay, Dakordeng, wala ang ating anak. Pagkagising ko kanina, wala na siya.
Pati mga damit niya, wala. Ano? Nako. Anong ibig mong sabihin, ha? Ay, naglaya sa ating anak, Rudeng. Lumaya siya. Bakit naman siya maglalayas? Rudeng, baka narinig niya ang pinag-uusapan natin kahapon. Saan naman siya pupunta kung ganon? Hindi ko alam, Rudeng. Hindi ko alam. Huwag kang umiyak. Hahanapin natin siya. Saan naman natin hahanapin? Kaya nga hahanapin natin siya dahil wala siya rito. Dahil hindi ko rin alam kung saan natin siya hahanapin. Tayo na. Hanapin natin ang anak mo. Dalihan mo na. Magtatanong-tanong tayo sa mga kakilala niya. Baka sakaling alam nila kung nasaan siya. Sana ay hindi pa siya nakakalayo, Rudeng. Sige na, mabihis ka. Ay, hindi na. Tayo na. Baka kung ano bang mangyari sa anak natin. Tama nga na yung iyak mo yan. Wala kang magagawa. Tayo na. Sige, doon natin siya puntahan. Baka nandun siya. Naku, Aling Simang. Wala po dito si Ella. Bakit po ba? Huwag ka nang magkaila. Alam kong magkasintahan kayong dalawa ng aming anak. Kaya ilabas mo na siya. Kung hindi ba ka namin? Ano po bang ibig ninyong sabihin, Aling Simang? Wala sa bahay si Ella at itinarad mo siya. Oh? Wala si Ella? Wala po akong alam dyan, Aling Simang. Alika kayo at pumasok po kayo sa bahay namin. Huwag ka nang magsinungaling. Ilabas mo na ang anak namin. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Wala po dito si Ella. Hindi ba't magkasintahan kayo ng anak ko? Opo, pero wala po akong alam dyan sa sinasabi ninyo. Kung gano'n, asan siya? Saan siya pupunta? Kung gusto nyo, tutulong po ako sa inyo na maghanap kay Ella. Ay, nako. Talagang wala na ang anak namin. Nasaan kaya kung gano'n ang anak namin? Bakit po siya naglayas, Aling Simang? Bakit po? Nangihina na ako. Saan ako pupunta ngayon? Gutom na ako. Saan ako pupunta? Miss, saan ka ba pupunta? Bakit may dala-dala kang bag, ha? Ano bang nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Ha? Ilayo mo ako dito sa lugar na to. Parang awa mo na. Bakit? May problema ka ba? Basta, ilayo mo ako dito. Kahit saan, basta wag sa amin. Sige. Kung yan ang gusto mo, tiga, sakay ka na. Sige kuya, bilisan mo. Baka makita ko ng mga magulang ko. Sige na, Oo, pantarin ito na mo nga, na. oh. Dali. Sige na, bibilisan ko na. Bilisan Huwag mo ka kuya, mag-alala. sige na, bilisan mo. Sige. Dahil sa pangyayari yung kuya, ay naglayas ako sa amin. Dahil ayokong mapangasawa ang isang matanda. At hindi ko inaakala, kuya, na doon pala ako mapapahamak sa ginawa kong yun. Nakakita ko, kuya, ng isang tao na akala ko'y tutulungan ako. Pero nagkamali pala ako, kuya. Isang araw ay Hayop ka! Akala ko tutulungan mo ako! Bakit dito mo ako dinala sa walang katao-taong lugar? di ba sabi mo ilayo kita?
na kita dito. Ano ba? Ibig kong sabihin, hindi sa ganitong lugar. Malayo ito sa kabayan eh. Dito muna tayo. Di ba tinulungan kita? Ibig sabihin, kukunin ko rin naman sa'yo ang bayad ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatanong pa ba yan? Pagsasawaan muna kita bago kita pakawalan. Ayun ka! Akala ko mabuti kang hayop pala, demonyo ka! Palabasin mo ako sa bahay na to! Uwi na ako sa amin! Hindi kita maintindihan eh. Akala ko ba gusto mong lumayo sa inyo? Ano ba talaga, ha? Wala kang pakialam! Demonyo ka! Hayop ka! Yan ang gusto ko eh. Yung lumalaban. Uy, tumahimik ka na, ha? Dahil kahit na anong gamin mo, wala ka na magagawa. Ha? Ito naman gusto ko yung tayo! Tumigil ka! Hayop ka! Marami na tayong napagtanungan. Pero walang makapagsabi kung nasan si Ella. Saan na kaya ang anak ko? Nasaan na siya? Huwag po kayong mag-alala, Aling Simang. May awang Diyos, makikita rin natin si Ella. 2 araw na siyang nawawala. Hindi man lang siya tumatawag. Hindi po ako titigil sa paghanap sa kanya, Aling Simang. Pasensya Dahil ka mahal na. ko na ang anak ninyo. Sana naman makita natin ang aking anak. Sana nga. Pasensya ka na sa mga sinabi namin sa iyo doon, ha, Mark? Wala po yun, Aling Simang. Ang importante ngayon, mahanap natin siya sa lalong madaling panahon. Sana nga mahanap na natin siya. At hindi ko kayo pagbabawalan na dalawa. Hindi na. Ella, anak. Buti naman at umuwi ka na. Nag-aalala na kami sa iyo. Inay. Saan ka ba nagpunta, anak? Patawarin niyo po ako. Patawad po. Bakit ba umalis ka, anak? Ang akala namin, masama ang nangyari sa iyo. Saan ka ba nagpunta, ha, anak? Narinig ko kasi ang pag-uusap ninyo ni Itay na gusto niyo akong ipakasal kay Uncle Simon. Kaya nung gabing yan, umalis ako ng madaling araw. Inay, ayoko po magipag-asawa sa isang matanda. Ayoko po, Inay. Ay, hindi na, anak. Hindi na. Ayoko po. Inay. Hahayaan ka na namin kung sino ang gusto mo. At hindi ka namin pakikialaman. Inay, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano yun, anak? Inay, nari po ako ng lalaki. Ang akala ko tutulungan niya ako. Pero hindi pala. Inay, nagtagumpay po siya. Ella! Inay! Mabuti naman at umuwi ka na, Ella. Sobrang nag-alala sa'yo ang mga magulang mo. Ayoko kasing makasal sa isang matanda Dave. Sana sinabi mo sa kanila. Siguro may intindihan ka naman. Ng mga oras na yon, sarado kasi ang isip ko. Kaya lumayas ako kaagad. Kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi ko na naisip yun, Dave. Basta nasa isip ko, lumayo ako. Ngayon na nagbalik ka na. Kakausapin ko ng mga magulang mo
para magpakasal na tayo. Hindi. Hindi. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Ella? Na-rape ako ng isang lalaki ang akala ko. Tutulungan niya ako. Yan pala, siya ang sisira ng buhay ko. Ella, Ngayon mo sabihin sa akin kung karapat-dapat pa ako sa'yo. Oh, bakit hindi ka makasagot? Naiintindihan kita. Kaya umalis ka na. At alam kong hindi mo tanggap ang nangyari sa akin. Umalis ka na, Dave! Masakit, kuya, ang nangyari yun sa akin. Nagkamali ako, kuya. Nabuong akala ko sa gagawin kong yun ay mapapabuti ako. Yun pala, kuya, mas nakasama sa akin dahil nasira ang aking pagkababae sa taong buong akala ko tutulungan ako. Pinagtapat ko yun kay Dave, kuya. Ang lalaking kasintahan ko. Pero nang malaman niya, kuya, ay hindi siya makasagot nang ipinagtapat ko sa kanya ang buong pangyayari. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat po ba na ipagpatuloy pa namin ang aming relasyon ni Dave? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos ng gumagalang, Ella. Alam mo, Ella, walang ibang dapat sisihin dito kundi mga magulang mo. Dahil kung hindi nila ginawa yon, hindi ka siguro maglalayas. Ngayon sa ginawa mong yan, napahamak ka tuloy. Ha? Malaking konsensya nila. Konsensya ng magulang mo yan dahil sa nangyari. Dahil sa gusto nilang guminhaw ang buhay ninyo, gusto nilang makasal ka sa isang matanda na may kaya sa buhay. Pero ayaw mo naman dahil may kasintahan ka. At tuloy nangyari ang hindi inaasahan. Narip ka ng hindi sa oras. Ngayon sa pagkawala mong yon, ipinagtapat mo yun sa mga magulang mo. At siguro pinagsisisihan nila ng labis yung nangyari. Ngayon, ang malaking problema mo ngayon ay yung boyfriend mo. Dahil lang ipinagtapat mo sa kanya ay wala siyang sagot sa'yo. Ibig sabihin yan, nag-iisip pa kung ipagpapatuloy pa niya. Kung ipagpapatuloy pa niya ang pagkikipagrelasyon sa'yo bilang nobya. Hindi basta-basta yung nangyari sa'yo, Ella. At dyan mo makikita kung talagang tapat ang pagmamahal ni Dave sa'yo. Pero parang halata naman na nabigla siya nang malaman niya yung nangyari sa'yo. Siguro bigyan mo siya ng medyo mahabang panahon para makapag-isip. Pero Ella, ang isang lalaki kung talagang mahal ka dahil sa nangyari niyan sa'yo, dapat nagdesisyon na siya. Hindi.
Ibig sabihin, nagdadalawang isip pa siya kung tatanggapin ka yan sa nangyari sa'yo. Pero kung talagang mahal ka ni Deb, abay dapat sana intindihin niya yung nangyari sa'yo. Hindi mo yung kagustuhan eh. Ha? Ibig sabihin, medyo nagdadalawang isip pa siya kung tatanggapin ka niya o hindi. Kaya ang ibig kong sabihin, Ella, huwag mo munang guluhin si Dave. Hayaan mo. At darating din sigurong panahon na mapag-isip-isip niya na mabuti kung talagang kayo para sa isa't isa. Hayaan mo muna siya nang sa ganun ay makapag-isip niyang mabuti sa inyo dalawa. Pero, yan lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Ella. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.